Nasa sayo kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. So wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusan mo muna sa umpisa. Hindi tatakbo ang sasakyan kung hindi mo sususian. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, hindi yun tatakbo sa kung saan mo siyang direksyon dapat dalhin. Kailangan kumilos ka. Kailangan ng lakas mo para marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Kasi kung hihiga ka lang dyan, wala mangyayari talaga sa'yo. Hindi pa pwede na inaasal natin lahat sa Diyos na parang nasa Diyos, Diyos. Lagi kong idadasal sa Diyos. Hindi pa pwede yun. Sabi nga nila, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong kilos. Sabi nga, work smart, not hard. Hard work yung ginagawa mo pero sablay naman yung mga diskarte mo. Wala rin mangyayari, di ba? Smart move yung ginagawa mo pero swabe lahat. Kung may kaibigan ka na gusto mong tulungan, huwag ka magbibigay ng advice. Okay lang na hindi mangyari yung gusto mo mangyari. Ang hindi okay, yung hindi mo man lang sinubukan gawin, yung alam mong kaya mo naman gawin. Tandaan mo, mabigo ka man, ang mahalaga sinubukan mo. Kaya wala kang pagsisisihan pagdating sa dulo. Dahil ginawa mo lahat ng magagawa mo para sa mga bagay na gusto mo. Kung may kaibigan ka na gusto mong tulungan, huwag ka magbibigay ng advice. Instead, do this. Tayong mga tao, sobrang weird natin pagdating sa mga advices. Pinapakinggan lang natin kung sino yung gusto nating pakinggan. Sinusunod lang natin kung sino yung gusto nating sundin. Kaya kapag nakikita mo ang kaibigan mo na parang may hindi magandang ginagawa, huwag mong bibigyan ng advice. Ang pinakamaganda mong gagawin, huwag mong gagayahin. Mind your own business. Kung magbibigay ka ng advice sa iba, mas magandang ibigay mo na lang ito sa sarili mo. Dahil minsan mas nakakatulong pa na maging good example kaysa ipilit ang sarili mo. Yung mga ugali ng partner natin, nakadepende yan sa mga kilos nating gagawin. Kung umiiwas ka sa mga bagay na alam mong mali, tingin mo ba magagalit yan lagi? Diyan napapasok yung pagkukusa. Yun yung hindi niya na kailangan pang magsalita kasi gusto niya ikaw mismo yung makahalata. Yung may kusa kang umiwas sa mga bagay na alam mong pagmumulan ng away. Lahat naman ng babae habang tumatagal lumalabas yung sungay. Lalo na kung yung ugali mo ngayon, hindi siya dyan nasanay. Nagigets mo ba yung punto na hindi lalabas yung pangit na ugali ng partner mo kung maganda mo siya tinatrato? Walang babaeng laging galit kung palagi kang mabait. Unfair talaga kung tutuusin kasi ayaw niya yung mga bagay na gusto mong gawin. Gusto niya lang naman wag mong gawin yung mga bagay na hindi niya magugustuhan eh. Ang pangit kasi sa'yo, kahit alam mong mali, ginagawa mo pa. Tapos magrereklamo ka na pangit ugali niya, kasalanan mo rin naman kung bakit niya yung pinapakita. Always remember that everything in this world is temporary. Life changes, seasons come and go, and people come and go. No matter what you're going through right now, your present situation is not your final destination. Don't give up. Hold on to your hope. Have faith in God, and you will overcome it all. Huwag kang magpapadistract sa mga tao o bagay na wala namang ambag sa buhay mo. I-focus mo yung attention mo, yung oras mo, sa mga bagay na ginagawa mo ngayon, sa mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay. Sumama ka sa mga taong tutulungan ka na mag-grow as a person at magiging inspirasyon para magpatuloy ka pa. Kasi totoo yung sinasabi nila na kung sino yung mga tao sa paligid mo, malaki yung possibility na maging ganun din yung magiging ugali mo or magiging future mo. So, kung nasa mabuting environment ka, nasa tamang landas ka. I'm not perfect, and I don't claim to be. I have insecurities, I get jealous, I overthink everything, I have trust issues, and some days I don't think I'm good enough. That's who I am. I'm not afraid to admit it. But at the same time, I am amazing in many ways too.
I have a huge heart with a lot of scars, a soul that's been through hell and back. Not every day is my best. Some days I mess up, but I learn from them. I want to grow and be the best version of myself. Life is a journey, and it's okay to have flaws and imperfections. They make me who I am, and I embrace both the struggles and strengths that shape my character. I'm a work in progress, constantly evolving, and I believe that self-awareness and the willingness to learn and grow are the keys to becoming a better, more resilient person. So, remember, it's all right not to be perfect. It's more important to be real and to strive for personal growth and self-improvement. Embrace your imperfections as opportunities for growth and self-discovery. We're all beautifully imperfect in our unique ways, and that's what makes us human.